Guys, so what's up sa inyo, no? Okay guys, so what's up? Good morning po sa inyo lahat. So yun, no, nagbabalik sa isang panibagong video. So again, sa video na to, pag-uusapan pa rin natin is yung ating Mitsubishi Galant GTI na project. So meron siyang 4G63 na 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 makina. So guys, no, kung naalala nyo dun sa past video natin, guys, bali nakita nyo na parang napasarap yung burnout ng ating sasakyan. Medyo minalas-malas lang at hindi natin na-videoan yung burnout na yon. And after nung burnout na yon, guys, saka siya nagpalya ng gusto. So ngayon, tumawag ako nung mga expert sa mga Galant na sumali ako sa mga forum sa Facebook. And na-meet ko yung isang na tinawagan ko siya kasi nagbebenta siya nung coil, kasi nga naghahanap ako nung ignition coil dun sa last video kung nakikita nyo. And nung pagtawag ko sa kanya, ang sabi niya sa akin is, "Sir," sabi niya, "sure ka ba na yung ignition coil yung sira ng sasakyan mo? Kasi yung coil ng mga ganyang engine, tumatagal yan, hindi lang 5 taon, hindi lang 10 taon. Talagang matibay yung coil ng mga ganong sasakyan." So, doon ako nagduda. Oo nga, no, sabi ko, why not? Sumubok pa ako ng iba. So, doon ako nag-come up sa ganitong senaryo. So, fast forward na tayo, guys. Punta na tayo agad dun sa Project Zero natin. Panoorin nyo. Let's go! So yun, no, bali dito tayo ngayon sa may project car ni si Project Zero. So guys, no, so nung late times hindi ko na talaga siya mapatino kasi ang pakit ng andar niya and all. Tapos di namin siya magamit na maayos, although natanggal na namin yung nagsa-stutter niya, guys, yung parang gumaganon-ganon. Ang kaso ngayon dito na tayo sa punto na medyo malalim na yung gagawin natin. Yung gagawin natin is may dala-dala akong compression tester, guys. Compression test natin ngayon to. So wala nang keme-keme yung video na to, guys. As in rekta-rekta lang na kung ano yung nandito. Yun na yun. So kakalasin lang yung spark plug, guys. Then tapos magka-compression test tayo. Let's go. Okay, so yun, no? Nakaset tayo ng isa. So tingnan natin kung ano yung compression niya. Kahit sa ganyan lang, guys, malalaman natin yan. Ha? Guys, tingnan natin. Bakoy! Dahana, mataas pa! 175 ya pa pala, Jo! Solid! Leto, boss, ha? Minta higit ang lalampi, kaso-so na rin. Ito. Oo. Ito. So, subukan natin, guys, no? Sige pa nga, isa pa nga. But 175, taas pa pala eh. Teka lang, tanggalin ko lang ignition coil, boy. Ito na lang. Sige. Yes, sir. Okay. So yun yung cylinder number 1 ba to? 4. Tingnan natin iba, guys. So nalagay na, no? Testing tayo. Number, ano ba number to? Number 2. Game. Yeah. Yun. Let's go. Okay na yan. Pwede pa to, 175. So syempre, gagawin natin. Lalaktaw natin, may diferensya. Hindi yan, vlogger tayo, boy. Oo, vlogger tayo. Dito tayo sa uli, syempre. Papasok ba? Oo, boss. So, syempre, alam na natin kung ano yung may diferensya. Gusto lang natin na may resibo, guys. Let's go! Mayari to na balak ang talaw. Start! Solid. Pwede pa to. Okay. 200 almost. Pwede pa. So syempre lipat na natin dito sa may diferensya, guys. Ano na, Higi? Ano na naman tong pinasok mo, Higi? Let's go, guys. Lipat lang natin. So ito na yung finale. Ito yung duda natin, guys, na meron diferensya, no? Sige. Sige.
Gagi, walang presyon, Chokoy. Wala. Nangyari dito. Wala, oh. Gagi. Walang presyon yung number 3. Wow, video. Okay guys, so medyo not so common yun. Bubuksan natin yung taas. Tingnan natin kung ano nangyari. Let's go. Yes guys, hindi ko alam kung marirelieve ba ako sa nakita kong yon o may stress lalo kasi nga syempre problema yung hinarap sa atin. Pero as a mechanic, as gumagawa ng sasakyan, maiintindihan ako ng mga kapwa ko mekaniko na kapag ka nakita mo yung totoong trouble ng sasakyan, somehow nakaka-relieve ng problema. Kasi kaya ka nga mekaniko para ayusin yung sira. So if nakita mo yung dapat mong ayusin, hindi ka na mag-iisip. So andito na tayo ngayon sa part na gagawin na natin siya kasi meron na talaga tayong nakitang sira. So mata sa mata, ayan, nakita natin para-parehas. Okay, so sabay-sabay nating welcome si Boss Iggy sa mundo ng 90s vehicle. Let's go! Welcome to having a project car, bitch! So yun, no? Wala na tayong pageme-geme. Kakalasin na natin to, guys. Welcome sa sagit ng ulo, bossing. So guys, no? Confirm loose compression siya. Tinignan namin. Welcome. Ewan ko bakit ganun. Talagang wala siyang compression. So ngayon, babaklasin na namin to. Nang malaman-laman na namin kung magkano gagastusin ni Boss Iggy. Let's go, guys. Alright. Uy, matas siya. Ano may kabit? Sige naman bro. Solid. So guys, no, teka lagyan ko lang ilaw. So, para at least matanda natin yung mga bagay-bagay. Itong E, siya yung merong makapal na to. Tapos yung A, wala. Diretso lang. Kung para saan yan. So, sa mga naka 4G63 dyan, please comment down kung para saan yung mga bagay na to. Alright. Tingnan po ito, oh. Let's go. Guys, so yun na. Shit! Lumalabas ang kryptonite, boy! Sumabaw. So, yun guys, no? Coolant, no? Coolant. Sinaya po ang coolant. Anin mo yan? Nire-recycle mo? Hunggoy ka ba? Napakayaman mo. Siyempre. Alright guys, so konting-konti na lang pwede na namin siyang hatiin. Pero tignan nyo guys, oh. Ayan, oh. Ano kaya yan? Solid. Ay, Diyos mio, marimar. Ay, meron din ba sa ito? Dalawa. Dito. Alright, let's go. Okay guys, so kung panonorin nyo kami na magkalas ng cylinder head ni Sir Chok, wag na po. Pagkat ito'y nakaka-boring at wala namang special sa ganyan trabaho. So kung gusto nyo manood ng mga nagkakalas ng cylinder head, might as well manood na lang kayo dyan sa YouTube. How to remove cylinder head. So sa puntong to, nakita na nga namin na loose compression na nga yung sasakyan ni Boss Iggy. Pero medyo na strangle sa utak ko yung nangyari dito guys. Kasi syempre nakita nyo na medyo napatino na natin yung sasakyan. Kaya nga ako medyo nasihan at napaburnout ng malala. So hindi pa rin namin alam yung totoong reason kung nakuha ba namin to ng ganito na lang siya, kung nakuha namin to na nakakalas na ba talaga yung rocker arm niya, o kung ano. Basta hindi namin, clueless kami sa naging reason kung bakit nawalan ng compression bigla yung number 3 niya. While napatino ko na yung under niya guys, meron lang siyang konting misfire nung huli, pero nung after ng burnout totally nawala. So possible na baluktot yung barbola niya o di kaya naman nabutasan ng piston. So up to this point hindi pa rin talaga namin alam kung ano yung dahilan. So sabay-sabay natin yan malalaman. Subaybayin nyo lang yung episode natin kay Project Zero guys. Okay. Ito na Ben? Ito siya. Sa kabila. Yeah. Game. Yeah. Dito na. Come with me.
Hindi siya barbula yung ano, live pression. Bago tayo ulit tumuloy sa ating video, so gusto ko lang kayong bigyan ng tip sa mga nagbabalak dyan na mag-project car. So yun, no? Hindi ko naman sinasabing buksan nyo yung engine nyo agad, pero kung makakakuha kayo ng ganito kamurang sasakyan at biglang kailangan buksan yung engine, so wag nyong i-take yun as negative guys, kasi ang kagandahan dun sa sasakyan na bubuksan nyo yung engine right after nyo makuha is doon na papasok yung talagang kakilala nyo yung sasakyan. Alam nyo yung magiging potential ng makina. Makikita nyo kung ano yung nakatago doon sa loob. Kung meron bang issue, mga gas-gas sa liner, mga yan, kagaya nyan, baluktot na barbula. Kung marumi yung cylinder head, maraming sludge yung makina niya, ganon. So, let's take it always sa positive side ng mga nangyari. Andyan na tayo na possible na naging dahilan yung pag-high rev natin dun sa sakyan, yung dun sa pagbe-burnout niya. So, andyan na tayo. Let's take this as a great introduction ni Project Zero sa atin kasi pinapakilala niya agad yung sarili niya. Pagkatapos naman itong ginawa natin dito, ma-unlock natin lahat ng mga dahilan kung bakit ba nasira yung engine ni Zero, kung ano ba yung mga dapat nating iwasan the next time na magkakaroon tayo ulit ng Ford G63. So sana by that time turbo na. So yun, no guys, siguro magastos, oo talagang magastos, lalo na kung ipapagawa nyo dun sa mga mekaniko nyo. Bibili na kayo ng pyesa and syempre magbabayad pa kayo ng labor. So sa amin ni Boss Iggy, bonus sa amin yung marunong akong maggawa ng ganitong sasakyan, and syempre hindi naman yan kukuha ng ganitong sasakyan kung alam niyang walang magbaback up sa kanya sa paggawa. So yun guys, no, bali kung makikita nyo, tawang-tawa pa kami nung nakita naming baluktot yung barbula ng sasakyan. So ang pinaka pumasok na lang talaga sa isip namin is at least we've been there sa kanyang engine. At least nakilala na namin yung makina ni Zero guys. Alam namin yung magiging potential niya. And guys, no, ito yung sinasabi ko sa inyo na makikita mo yung nasa loob na yung mga nakatago. Syempre iba yung nakikita sa labas. Pwedeng wala nga siyang tumatagas, hindi nga siya nag-overheat, pero gas-gas naman yung liner niya, ganon. Di mo alam kung mas sludge yung engine. So ngayon, gusto ko yung share sa inyo kung ano yung nakita namin sa sakyan ni Boss Iggy na nakapagpa-relieve sa amin. Let's go! Loko, so lumolinis na liner, oh. So yun, okay pa. Kana, oh. Double check muna. So guys, that's it. That's it for today's video muna guys. Nabuksan na namin yung engine ni Zero. So, subaybayin yung mga susunod pang episode ulit guys. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the like button. Kung nasiyahan ka sa mga video natin, please comment down below para at least naman ganahan tayo lalong mag-vlog pa ng mag-vlog. Yun lang guys. Marami pa yan. Syempre ako, alam ko na yan. So kayo, hintayin nyo yung mga susunod na episode. So yun guys, sama-sama tayo dito sa ating Project Zero. Marami tayong matututunan dito. So sa part ko as mekaniko, sa part nyo as nagkokotse, marami tayong matututunan dito sa nangyari dito sa sakyan na to. Alright, till the next one guys, let's go.